Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at kalusugan. Kung kapos sa budget, kaya hindi makapagpakonsulta, ako ang kakampi nyo, Doc Dennis, handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Gastroparesis. Gastroparesis. Yes. Ano? Okay, gastrotiyan. Gastro, stomach na yan eh. Kanina siguro kung hindi nila naulit, ipakiulit mo nga lang, Doc. So, ganito yan. Ang pinag-uusapan natin pag sinabing gastroparesis ay hindi gumagalaw ang tiyan or stomach. Bakit? Bakit? Teka, Maraming sanhi. Gumagalaw ba talaga ang Yes. stomach? Di ba? Minsan tahimik ang gabi. Oo. Correct. Ibig sabihin, umaalon sa loob ng bituka mo, gumagalaw yan. Hindi Kaya sabi... nagmimix si hangin at tubig. sabi nila pagka kumukulo daw ang tiyan ni gutom. Hindi naman. Hindi naman. Dahil ito po ay talagang natural na proseso, natural na trabaho at andar ng tiyan. Para... Ang tiyan kasi natin, ang unang sako o lalagyan ng pagkain. Okay. Storage. Then, pinasok mo na yung buong pagkain mo. Buo. Solid, di ba? Dudurugin niya. Pa rin, Yes. from the mouth. From the mouth, to ninuya the- mo, nilunok mo, pagdating sa tiyan. Sige pa, pirming duro. Kaya siya gumagalaw. Yes. Para siyang blender. Yung talagang gagawin niyang very thick na, pero walang solid na. Pero hindi natin nararamdaman. Wala. Naririnig lang natin Hindi yung... nga siya natutulog eh. Of course. Di ba? Diretso yan. Pag nahimay na niya o naidurog na ng husto, parang gaw-gaw ba? Ililipat niya yung susunod na segment, yung maliit na bituka. Next question, Yes. Prof. Pag hindi ka ba kumakain, hindi gagalaw ang tiyan? Hindi. Gutom, busog, gagalaw siya. Meron siyang takdang movement o numero bawat minuto. Kaya nga minsan, di ba, mga operada. Minsan hindi namin tinatanong sa pasyente, dumighay ka na ba? Umutot ka ba? May ganun dapat. May tanong kaming ganun eh. Minsan, ilalapat namin yung stethoscope sa may sikmura. Papakinggan namin. May krok, 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 ganyan. Pag may ganyan, bibilangin namin. May 10 ba? May 12 ba itong minutong to? Ay, meron ng 12 at 15. Okay na. Buhay na. Gising na siya. May bilang? Oo naman. Talaga? Kasi akala ko yung heartbeat lang ang binibilang. hindi. Yung pulso, Kasi ganun. kung less than that, Tita Winnie. Less than 12. Sabihin natin, hala, meron ng senyales na nagagastroparesis ka. Kasi bumabagal o halos tumigil sa normal na paggalaw ng tiyan. I would understand yung after surgery. Yes. Because parang nabulabog ninyo Ginalaw yung natin sistema. ang dapat hindi galawin eh. That's right. Pero pero nangyayari rin ba yung gastroparesis sa mga tao na hindi naman inoperahan? Oo. Alam mo ba kung sinong pinaka number 1? Sino? Mga diabetiko. Bakit? Hindi ba isa sa mga reklamo ng mga diabetic na hindi masyadong maganda ang control ay nagkakaroon ng pagmamanhid sa kamay, sa paa, parang may tumutusok na parang langgam, karayom? Okay, oo. Ano ibig sabihin nun? Apektado ang nerve. Neuropathy. Okay? Bakit? Ang sikmura natin, ang tiyan natin ay innervated or talagang suportado ng nerve. Hindi ba? Pag na-stretch yan, busog. Kailangan kong mag-digest. Kailangan kong maghimay. Ganon. So, hindi niya nararamdaman. Pagka meron nerve. May nerve damage sa diabetic eh. Talaga, akala ko pagka yung neuropathy, sa mga limbs lang, sa arms, sa leg. Kaya nga, pag itong neuropathy, ilipat natin sa tiyan, lalo na sa isang diabetiko, ang tawag dyan ay diabetic gastroparesis. Wow! Yes. Anong dapat gawin? Di-control kung sino ang may sanhi, si sugar control. Ayusin natin. Kaya minsan naman sa mga stroke patient. Stroke patients din. Bakit? 'Di ba? Minsan hindi natin pinapakain.
Yeah. By mouth kasi wala silang maramdaman, baka ma-choke. So nagpapasok tayo ng tubo all the way in. Okay. Diba? May tube ba? Sinusuot sa ilong hanggang sa NGT, nasogastric tube. Pero bago tayo mag-feed, anong ginagawa ng nurse? Siya ay nagsisip-sip muna. Yung pinakain ko kanina, may natitira ba? May residual ba? Dahil may numero, may volume yan. Okay. Higit pa dun, ay, bakit pa andyan pa? Okay. Nag-feed ako ng 300 ml, nakahigop ulit ako ng 150. So parang hindi na-digest ng tiyan. Kasi takdang ma-digest dapat yan sa loob ng 4 hanggang 6 na oras eh. So dapat wala na siya makukuha. Or sabihin natin 30 lang, kaunti lang, kaunting juices lang, bakit ang dami kalahati sa volume na ibinigay ko? Kasi pag na-stroke, apektado rin ang nerves. Di ba? Ang stroke, ano bang apektado? Utak. Ano yung utak? Nerve. Di ganun. Okay. Diba? Okay. Minsan, alam mo, gamot. Gamot na iniinom ng isang tao. Nakaka-apekto? Nagpapabagal ng digestion. Ano mga gamot ito? Mga antidepressants, mga tinatawag natin anticholinergic o yung mga opioid, anticholinergic. Hindi ba meron iba dyan? Humihila ba dyan? May iniinom na gamot na maliit na puti. Hindi ko alam yan. Yung hyoscine, yung mga ganun. Okay. Pagkainom mo, Narinig ko na yan. bakit nawawala ang hilab? Kasi kinakalma niya, hindi niya pinapakontract. O yun na yun. Pag sobra, hindi naman naka-monitor ng doktor, hindi naman nireseta, hayaan na lang niyang inom ng inom, nagkaroon ng gastroparesis. Yung mga hyperacidic, iba naman po yun. hindi siya nagka-gastroparesis. Hindi naman. Dahil ang problema doon ay napapasok yung pinakabalat ng sikmura. For overstimulation? Yes, pwedeng over, sabi mo nga hyper, sobra ng asido. So, napapaso, parang nagtapon tayo ng suka or sobrang kain. kain. Oo, napaasim yung gano'n. Si Mark may question. Sa mga klase ng diet, gaya ng keto, OMAD. 1 meal a day. Okay. And intermittent fasting or IF, alin po ba dito ang mas lower risk for gastro-related illness gaya ng gastroparesis? But gastroparesis is an illness? No, it's a sitwasyon. Isang sitwasyon, isang kalagayan. Hindi natin pwedeng sabihin isang sakit siya. It's an effect, Of a certain disease. Or a slowness of movement. Ayun. Oo, sabi mo kasi nga, pagkatapos kakain, huwag kang matutulog. Kailangan galaw-galaw ka ng bahagya. Bakit? Yung mga baby natin, yung pinadede natin, anong ginagawa nyo? Hindi ba pinapadighay nyo? Sa bata ginagawa nyo. Bakit sa mga may edad? Wala. Pagkakain, upo, higa. Tama ba yun? Ba't ginagawa natin sa mga sanggol? Okay, back to the question of Yes. So, hindi. Walang kinalaman ang diet. Yung paraan mo, diet mo, OMAD ba, keto, o sabi natin intermittent fasting, hindi po siya magkukos ng gastroparesis. Or any gastro Walang thingy. illness yan. Dapat alam mo ano ang okay sa'yo sa timing. Alright. Si Jessa, ang laparoscopic sleeve gastrectomy rather, po ba ay treatment for gastroparesis o pwede ring for early prevention? Hindi. Ano ba Ang yun, gastroparesis ay pagbabagal. Ang ginagawa, sinasabi niyang sleeve gastrectomy, it's either meron siyang gustong bawasan sa tiyan. Maaring bariatric surgery. parang it's a form of bariatric surgery or binabawasan ang lagusan o daanan or yung lalagyan ng pagkain para hindi patuloy ang paglaki ng katawan. So hindi yun related sa Hindi gastroparesis. Si Paulo, kapag ba mabilis ang metabolism mo, lesser chance to have gastroparesis? Hindi naman. Walang relasyon po ang metabolism, pero sabihin natin, ito po ay dapat alam natin bakit mabilis ang metabolism mo. Dahil ang metabolism mo ay impression mo lang, tingin mo. Ikaw ay mabilis mag-metabolize, pero totoo bang mabilis ka mag-metabolize? Kasi kadalasan ang iniisip ng mga tao, ang lakas-lakas mong kumain, hindi ka tumataba. Mabilis ka daw mag-metabolize. Yung ba ang rason? Yun ang dapat natin pag-usapan dyan. So, Hindi siya related.
Hindi siya related. Okay. So, pangapaalala para hindi magkaroon ng gastroparesis. Dapat alam natin ang ating katawan, no? Kung kayo po ay nakakapansin na parang bumabawas ang volume na kinakain mo, ang bilis mo mabusog, palaging kang parang mahangin o bloated, baka meron kang gastroparesis. Kasi dapat lumuwas na siya sa tiyan mo. Pero nagtagal pa siya. Usually, 4 to 6 hours, gutom ka na O pwede ka na maglagay ng bagong pagkain, hindi ba? Pero 4 to 6 hours later, parang busog ka pa. Hindi naman karamihan ang kinain mo. Maski na marami, dapat digested yan. So, meron kang ganong klaseng sintomas, plus meron kang mga danger signs, kagaya ng pangayayat, nag-weight loss ka, tapos nagkakaroon ka ng paghihina, pa-check ka na. Yan. Baka nabitin po kayo. Nasa Facebook at TikTok si Doc. At syempre, pwede niyong igamit lang hanapin lang ang gamitin ng ating username at Doc Dennis Official sa mga social media pages natin. Para sa ipapang mga payong medikal o anumang huntahan tungkol sa medisina, pag-message lang po kayo.